Yung given is integral ng cosine 4x dx. So basically, pag sine cosine lang naman, gawa ka lang nito guys. Lagi kong sinasabi para hindi ka mahirapan mag-integrate. So kapag integration na guys, pabaliktad naman yung rotation mo, counterclockwise. So for example, meron tayong integral ng sin x, magiging sagot is negative cosine, then so on and so forth. So ngayon, kung meron tayo dito guys, u sub pa rin to eh. So magkakaroon tayo ng u. Let u equals yung 4x natin. Then same lang ginawa natin last time. Differentiate natin siya both sides. So magkakaroon tayo ng du sa left side. Then yung 4x, pag dinifferentiate natin, magkakaroon tayo ng 4dx. I-divide natin both by 4. So ibig sabihin yung dx natin is lalabas as du over 4. Sundan? Sundan ba yan? So ngayon babalik tayo sa given. So yung given natin, diba, ito siya. So galing doon, magkakaroon tayo ng integral ng cosine. Lagay lang muna natin. Yung 4x natin, ginawa natin siyang u. So magkakaroon tayo ng u. Then yung dx, ginawa natin siyang du over 4. So ngayon yung 4 sa denominator natin, so pwede natin ito ilabas sa integral sign as 1/4. So ito pwede i-rewrite ulit as 1/4 ng integral ng cosine u du. Then galing dito guys, kapag meron tayong cosine u, sabi natin magkakaroon tayo ng integral niya sin x. So ibig sabihin, magkakaroon tayo ng 1/4 pag in-integrate na natin to. Yung cosine u is magiging sin x or sin u. Plus c, diba? Tapos syempre babalik natin yung u as 4x. Kaya magiging sagot natin is 1/4 sin 4x plus c. Gets? So let's say meron tayong given na integral ng 5 sin 2x dx. So same process, mag-let u ulit. So let u yung 2x natin, ha? So di-differentiate natin siya both sides. So yung u magiging du. Then yung 2x magiging 2dx. So derivative ng 2, diba, is 2x is 2. Tignan ng dx. Then para makuha natin yung value ng dx, divide natin siya both by 2. So which means yung dx natin is magiging equal sa du over 2. So done. So ngayon babalik ulit tayo sa given natin. So ito i-rewrite natin in terms of u. So magkakaroon tayo doon ng integral ng 5 sin. Yung 2x, ginawa natin siyang u. Then yung dx, ginawa natin du over 2. So itong mga constant guys, itong nandito na 5, tsaka yung 2. Kasi multiplication siya, diba? So pag multiply natin ito, magiging 5 over 2. Pwede natin ilabas sa integral sign. So ngayon, pwede natin siya i-rewrite as 5 halves ng integral ng sin u du. Paano ito nagkaroon ng 5 halves? Galing dito yon. 5 yung numerator mo, denominator mo is 2. Kaya siya 5 halves. Ngayon, sabi natin kanina, kung meron tayong integral ng sin, galing dito, that is magiging negative cosine. So, ibig sabihin, pag in-integrate natin to, magkakaroon tayo ng 5 halves times yung negative cosine u natin plus c. Sundan? So ngayon, ano ba yung 5 halves times negative cosine natin? Magiging negative na yung 5 halves natin. So magkakaroon tayo ng negative 5 halves
cosine. Then yung u, pwede na natin ibalik as 2x. Para isahan na lang. So, plus c. So, ito na yung magiging sagot. Gets? So, meron tayong integral ng sine negative 3x dx. So, mag-let ulit tayo. So, yung gagamitin nating u is, ano? Diba sabi sa sagot? Dali, para malaman nyo kung ano yung ilalagay. So, yung u natin is negative 3x. That's correct. So, pag dinifferentiate natin siya both side, eto, magiging du. Yung kabila, magiging, pag dinifferentiate natin yung negative 3x, negative 3 dx. That's correct. Then, di-divide natin sila by, saan natin i-divide para makuha natin yung dx? Sa negative 3. That's correct. So, ibig sabihin, yung yung dx natin is equal sa, saan equal yung dx? Good. Du over negative 3. Or pwede rin siya guys na negative du over 3. Kasi diba sa exponent or sa rules ng sign, as long as negative yung isa, it's either numerator denominator natin. Negative pa rin. So pwede may ilagay sa taas or sa baba yung negative. Kaya mas maganda ilagay sa gitna or sa taas. Gets? So magkakaroon na tayo nito. So, balik tayo dito sa given. So, magkakaroon tayo ng integral ng sine. Then, yung negative 3x, papalitan natin ng u. Then, yung dx natin, papalitan natin ng negative du over 3. So, magka-times tayo ng negative du over 3. So, remember guys, meron ditong negative. Pwede natin ilabas, pati yung 3 natin. So, ano yung ilalabas natin sa integral sign? Anong number yung ilalabas natin sa integral sign? Ito nang ginawa natin dito. Diba nilabas natin dito yung 5 halves? So, dito gagawin din natin yan yung coefficient o yung numbers. So, dahil meron tayong negative tapos 3 dito sa denominator, that is 1/3, no? Negative. So, lalabas natin yung negative 1/3. Then, magkakaroon tayo ng sine u. Du na lang sa loob ng integral sign. So, remember, meron tayong kaninang ginawa na ito, para sa integral na. Kung meron tayong sine x, then in-integrate natin siya, magiging negative cosine siya. So, which means, pag in-integrate na natin to, magkakaroon tayo ng negative 1/3 times yung sine is magiging negative cosine u, then plus yung c natin. Ngayon, pwede na natin i-multiply ito. Ano ba yung negative 1/3 times negative cosine? Diba ang negative times negative is positive. So, magkakaroon tayo ng 1/3 na lang. Then, ikakopy natin yung cosine, yung u natin, plus yung c. Then, babalik natin yung u as negative 3x. So, big sabihin, yung magiging final answer is 1/3 cosine negative 3x plus c. Sundan. So, meron tayong integral ng 2 cosine x plus 4 sin x dx. So, i-integrate natin siya term by term guys. So, big sabihin, pwede mo yung pag-iwalayin eh. Like, magkakaroon ka ng integral ng 2 cosine x dx plus integral ng 4 sin x dx. Pero actually pwede na siya mental kasi marunong tayo nun eh. Maturo na natin yung kanina. Pero syempre kailangan natin step by step para maintindihan lalo. So ito ang ginawa natin kanina dito, ilalabas natin yung constant sa integral sign. So magiging to
Then magkakaroon tayo ng integral ng cosine x para dito, dx. Then sa kabila naman, meron tayong 4. Then labas natin yan. Tapos magkakaroon tayo dito ng sine x, dx. So pwede na natin sila integrate. No? So ano ba yung integral ng cosine? So kung meron tayong cosine, pag in-integrate natin siya, magkakaroon tayo ng sin x. So magkakaroon tayo ng sin x. Tapos, plus, ito naman, meron tayong 4. Then integrate natin yung sin x. That is magiging negative cosine x. So magkakaroon tayo ng negative cosine x plus c. So ngayon simplify natin. So yung 2 times sin x magiging 2 sin x. Then yung 4 times negative cosine x. So positive times negative is magiging negative. So magkakaroon tayo ng cosine x plus yung c natin. So ito yung magiging sagot natin. Do, kaya kahit hindi na ganito eh. Nagmamadali ka. Pero ganun siya ginagawa. Gets? So meron tayong given ng integral ng cosine x over 3 dx. So integrate natin siya. So let u ulit. Hindi naman mahirap yan. So let u yung x over 3. So integrate, differentiate natin siya both side. So ano magiging sagot? Pag differentiate natin siya. Hello. So magkakaroon tayo ng du sa kabila. Then eto, pag ano natin, ano magiging ano dyan guys? Ng pag dinifferentiate natin yung x over 3. So di ba yung x over 3 same lang siya ng 1/3 x. So big sabihin magkakaroon tayo ng 1/3 dx or dx over 3. We think you are. Shout out. Yan, nasundan. Thank you Sir Rose. So meron tayo na ito na. Nasundan ba to? Hello. Naintindihan yun? Pares lang to guys no, na x. Kasi 1/3 din yun, yung x over 3. Ito pwede rin siya dx over 3. So ngayon, after dito, di-divide natin to saan? Ano yung magiging dx natin kung meron tayo na ito? Ano magiging value ng dx? Hindi, kukunin na muna siya yung dx, 'di ba? Ano yung magiging value ng dx mo dito? Dx equals what? Oo nga. Ano nga ang sagot eh? Ang tanong sagot. Ang sagot ani. So diba meron tayo na ito guys na given. Yung u ginawa natin siyang x over 3. In-equate natin sa x over 3. Ito yung galing. Then syempre differentiate natin siya both side. Magkakaroon tayo ng du sa left. Then sa right side is 1/3 dx. So ngayon kapag mayroon kang fraction, tanggalin natin yung fraction by multiplying both side by 3. LCM. So ibig sabihin multiply mo each etong 3 sa du tsaka yung 3 dito sa 1/3 dx para may eliminate yung denominator. So magkakaroon tayo ng 3 du dito equals, syempre ito makakancel. So matitira yung 1 times dx or dx na lang. So meron ka ng value ng dx. So ngayon galing dito, balik tayo dito sa given. So meron tayong integral ng cosine x over 3 dx. So magkakaroon tayo ng integral ng cosine. Yung x over 3 ginawa natin siyang u. So palitan natin yun ng u. Then yung dx ginawa natin siyang 3 du. So to times natin sa 3 du. And remember guys, meron tayong constant na 3 number. Tama. Coefficient. So labas natin yung sa integral sign.
magkakaroon tayo ng cosine u du. Then ngayon, meron tayong cosine. So galing dito, alam natin na ang cosine is sine x or sine u. Kasi yun nandito eh. So, pag integrate natin siya, magkakaroon tayo ng 3 sine u plus c. Siyempre, mawala natin, integrate na natin yun. Then, babalik lang natin yung u as x over 3. So, yung magiging sagot natin doon is 3 sine x over 3 plus c. Ganito lang. Hindi mahirap. Harap ba yan? Gets? Yun.